Jump Tales presents Austin and Sonia Inspiring Love Story. Written by A.E.I.N. Si Sonia, isang dalagang lumaki sa puder ng kanyang lolang manghuhula. Hindi niya alam kung naman na niya ba ang skill nito sa panghuhula, basta nagising na lang siya na ayaw na niyang maghanap ng trabaho dahil marunong na rin siyang magbasa ng baraha. At nakakatuwa lang na maraming tumatangkilik sa shop namin. Tila nangangarap na ani Sonia sa sarili habang nagpupunay siya ng kagamitan sa shop nila ng kanyang lola. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang pumasok ang unang customer para sa araw na yon. "Good morning!" Masiglang bati ni Sonia. "Good morning!" Bati pabalik ng babae. "Magpapabasa ako. Kami ng kuya ko." "What? Ano sinasabi mo, Layla?" Biglang wika ng boses lalaki. Doon lang napansin ni Sonia na may lalaking nakasunod sa naunang pumasok na babae. Sa ilang taon na niyang pagiging card reader, ay marami siyang naengkwentro ng mga tao na hindi naniniwala sa trabaho niya at mukhang isa na roon na lalaking ito. "Kuya naman, sige na, magpabasa ka na rin." Sumimangot ang tinawag na kuya. "Hindi ako naniniwala sa ganyan, Layla. Paano man kay Lola? Mahilig magpapaniwala sa ganyan. Niloloko lang kayo ng..." "Hindi po namin gawaing manloko ng tao, sir. Bawat barahang binabasa namin, guide lamang ng mga taong dumudulog dito." Mabilis na agap ni Sonia, umismid na lalaki. "Oh please, ganyan kayo eh. Nagagalit kapag sinasabihan kayong maloloko pero totoo." "Kuya, ano ka ba naman? Hindi mo kailangang insultuhin ang trabaho nila. Pwede bang manahimik ka na lang? Kapag nagsalita ka pa ng ganyan, isusumbong kita kay Lola." Bumaling ang babae kay Sonia. Pagpasensyahan niyo na po ang kapatid ko. Medyo masama lang ang timpla niya ngayon. Gusto ko po sanang magpa-general reading." "Sure, sumunod kay sakin." Mabilis na naupo si Sonia sa kanyang silya at inumpisahan ang araw-araw niyang ginagawa. Ang magbalasa ng baraha at basahin ng kapalaran ng bawat taong dumudulog sa kanya. "Thank you, miss." Bulalas ng babae matapos niyang basahin ang baraha nito. "Ang galing-galing niyo po. Ibang-iba kayo sa mga tarot reader na nakasalumuha ko na." Bumaling ang babae sa kapatid nitong nakaupo. "Kuya, ikaw naman." "What? Ano nga kung pinagsasabi mo? Pwede ba tigilan mo ako sa mga kalokohan mo?" "Wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo, di ba? Try lang naman. Di na kita pipilitin sa susunod." Umarko ang kilay na lalaki. "Talaga?" "Yes." Bumaling ang lalaki kay Sonia. "Fine, magpapahula rin ako." Hindi umimik si Sonia, kung hindi ay binalasa niyang muli ang baraha at inilatag sa mesa. "Mamili ka ng 3 baraha." Mabilis naman tumalima ang lalaki at pumili agad ng 3 baraha. Halatang napipilitan lang na magpa-card reading. Binuklat ni Sonia ang unang barahang napili ng binata. Ang unang baraha ay ang The Hierophant. Ang card na ito ay sumisimbolo sa tradisyon, pamilya at pagsunod sa nakasanayang paniniwala. May nakikita akong isang matanda na malakas ang impluwensya sa buhay mo ngayon. Ipinapakita nito na may desisyong ginagawa hindi lang para sa'yo, kundi para sa dangal, pangalan at kagustuhan ng pamilya mo. At hindi ito basta-basta matatakasan. "You're bluffing." Mariing wika na lalaki. Patuloy na nagsalita si Sonia. Ang pangalawang baraha ay ang The Wheel of Fortune. Isang biglaang pag-ikot ng kapalaran. Isang mabilis sa pangyayari sa buhay mo ay itinutulak ng tadhana para sa'yo. Sa kombinasyon ng unang card, pinipilit kang magpakasal ng lola mo. At sa nakikita ko, ikakasal ka sa susunod na linggo. Isang seremonyang tila minadali. Wala kang sapat na oras para mag-isip o tumutol. "That's impossible. Paano ko ikakasal kung wala naman akong girlfriend? Pinaglololoko mo ba ako, babae?" Matalim na tinignan ni Sonia ang lalaki. Ang pangatlong baraha, The 2 of Cups, reversed. Sa ngayon, may pagtutol ang puso mo. Ang taong makakatali sa'yo ay isang babaeng hindi mo kilala at hindi mo rin siya gusto. Sa nakikita ko, iritado ka sa tuwing nakikita mo siya at magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang reversal na ito ay hindi nangangahulugang mali ang koneksyon. Mag-uumpisa kayo sa magulong usapan, pero nakikita ko na darating ang araw na
Mauunawaan yung isa't isa. This is a scam! Galit na anas na lalaki at bumaling sa kapatid niya. Bakit ka ba nagpapaniwala rito, Layla? Kuya, kumalma ka nga. Hindi naman ibig sabihin niya na magkakatotoo lahat. Umalis na tayo rito. Kumalma ka nga, Kuya Austin. Ang OA mo, ha? Bumaling ang babae kay Sonia. Ang pasensya ka na, miss. OA lang tong kuya ko. Pero magbabayad kami. Bumunot ng pera sa wallet niya si Austin. 5,000 piso. Ayan, bayad na kami. Aalis na kami. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tapos ang reading ko. I don't care if hindi ka naniniwala o ano. Pero hayaan mo kung tapusin ang reading na ito. Masungit na wika niya. Ayon sa kabuuang reading, ay itutulak ka sa isang babaeng hindi mo kilala. Pero makikita ka rin na magugustuhan mo siya sa paglipas ng panahon. Siyang magbubukas ng isipan mo sa mga bagay na hindi mo naiintindihan noon. Siyang hahamon sa mga paniniwala mo. Siyang magpapakita sa iyo ng ibang mundo, ibang pananaw, ibang uri ng pagmamahal. This is crazy! Bulalas ni Austin at hinila palabas ang babae na sa tingin ni Sonia ay kapatid nito. Naiiling na lang si Sonia na pinagmasdan ng pinto kung saan lumabas ang customer niya. Gwapo sana, kaso masungit. Bulong niya pa. Kinabukasan ay nagmamaneho ng kotse si Sonia. Tutungo siya sa loyal customer ng Lola Sendang niya. Ilang oras din ang biniyahin niya hanggang sa makarating siya sa address na ibinigay nito. Pinark niya ang kotseng sinasakyan niya at bumaba siya. Iha! Madam! Bati niya sa ginang at humalik sa pisngi nito. Napakaganda mo pala sa personal, Iha. Hindi na bibigyang hustisya ng litratong iyong angking kagandahan. Hindi ka nga nagmana sa lola. Hinawakan ni Madam Tina ang kamay ni Sonia. Tamang-tamang pagdating mo. Kakatapos lang magluto ng tanghalian. Sigurado ako nagugutom ka na. Hindi nakaimik si Sonia at nagpatianod na lamang sa ginang. Dumiretso sila sa dining hall. Pinaghila pa siya ng ginang ng silya kaya naupo agad siya. Kakain ka muna ng tanghalian, Iha, ha? At pagkatapos ay ipapahatid kita sa magiging kwarto mo para magpahinga. Alam kong pagod ka sa biyahe. Napakalayo pa naman ang lungsod namin sa kapital. Sigurado po kayo? Pwede ko namang gawin ang reading agad. Wala naman pong problema sa akin. Ha? Di ba nasabi ng lola mo dahilan ng pagpunta mo rito? Kumunot ang noo ni Sonia. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin, madam? Na ika. Lola, ano itong nabalitaan kung may bisita ka? Napatayo si Sonia nang marinig ang pamilyar na boses at nilingon niya yun. Ikaw? Anong ginagawa mo ritong scammer ka? Nalaki ang mga mata ni Sonia nang makita niya ang lalaking hinulaan niya kahapon. Unti-unting rumihistro sa utak niya narinig. Lola mo siya? Pumalakpak si Madam Tina. Magkakilala kayong dalawa? Hindi. Magkapanabay ang bigkas nila. Isa siyang scammer, Lola, kaya huwag kang maniniwala sa mga sasabihin niya. Giit ni Austin. Ano bang pinagsasasabi mo, Apo? Kilala ko si Sonia at ang lola niya mismo. Kaya paano sila naging scammer? Ay nako, ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano na lang yang pumapasok sa isipan mo. Believe me, Lola, hindi ako scammer. Ines na putol ni Sonia. Isa akong card reader. It's the same thing. Austin Angelo! Dumagundong ang boses ni Madam Tina sa salas. Hindi ko gusto yan tono mo. Bisita si Sonia rito. Bisita ko. Kaya huwag mo siyang pagsalita ng bastos. Pero la, shut it! Agap ni Tina. Dapat ay magkasundo kayong dalawa. Hindi pwedeng magbabangayan lang kayo parate. Maupo muna nga kayong dalawa. Pero Lola, huwag mong putulin ang pisi ng pasensya ko, Austin. Kumain na muna tayo. Pagkatapos nun ay may sasabihin ako sa iyong dalawa. Kasali po ako? Gulat na tanong ni Sonia. Oo, kayong dalawa ng apo kong si Austin. Sa ngayon ay kumain na muna tayo at alam kong pagod na pagod ka sa biyahe. Umupo si Austin katapat ni Sonia. Ilan saglit pa ay nagsimula silang kumain na tatlo. Tanging tunog lang ng kubyertos ang naririnig sa buong dining area. Napairap si Sonia na makita niya ang matalimang titig sa kanya ni Austin. Lola, ano ba kasing sasabihin mo? Pwede bang sabihin mo na ngayon dahil aalis din ako agad. Babalik ako sa opisina ko. Fine. Dahil hindi ka na makapaghintay pa, ay sasabihin ko na.
Noong buhay pa ang lolo Pablo mo at pati ang mga magulang mo, ay nakausap namin ang lola ni Sonia. Malaki ang utang na loob namin kay Celeste. Dahil sa mga payo niya ay mas lumago ang negosyo ng pamilya natin. Saan patungong usapang to, Lola? Austin, masyado kang atat. Patapusin mo nga muna ako magsalita. Ay, bueno. Gaya ng sabi ko, ay malaki ang utang na loob natin kay Celeste. Kaya nagkaroon kami ng kasunduan. Kasama rin doon ang mga magulang mo, Austin. Nagkaroon kami ng written agreement na darating ang panahon na ipapakasal namin ng apong babae na Celeste at ang apo kong lalaki. At ikaw yon, Austin. What? Anong kasal ang pinagsasasabi mo, Lola? Ako? Ikakasal sa scammer na? Hoy! Namumuro ka na ha? Hindi nga ako scammer! Sigaw pabalik ni Sonia. Plinano mo lahat ng tono. Austin, kumalma ka nga! Saway ni Doña Tina sa apo. At anong pinagsasasabi mong plano? Kahapon, bago kami umuwi, ay sinamahan ko si Laila na magpahula. At pinilit din ako ni Laila na magpahula. At siyang babaeng manghuhula na nakausap namin kahapon. Sinabi niyang ikakasal ako dahil sa isang tradisyon o kasunduan. All along, alam niya palang kasunduan to. Kaya, wala akong alam sa kasunduan to. Giit ni Sonia. Pumarito ako dahil inutusan ako ng lola ko na pumunta rito. Aba, mali ko bang dito ka nakatira? Sinungaling. Bumuntong hininga si Tina. Ay, wala siyang alam sa kasunduang to, Austin. At hindi rin pinaliwanag ni Celeste sa kanyang lahat. Kaya totoong sinasabi niya. Asadyang magaling din siyang mambabasa katulad ng lola niya. Hindi ako papayag sa gusto niyo mangyari, Lola. Ibang usapan ng ganitong bagay. I respect and love you, pero kasal ang pinag-uusapan natin dito. At wala akong balak magpakasal sa scammer na yan. Excuse me? Naggingit-ngit na putol ni Sonia. Scammer pa rin ba ang tawag mo sa akin? Kung nahulaan ko naman na ikakasal at ang kamalas-malasan lang ay hindi ko nakita na ako palang babaeng papakasalan mo. Pero huwag kang mag-alala, mister. Wala akong balak magpakasal sa katulad mong masungit. Oh please, ganyan ang mga linya ng mga scammer ngayon. Tama na! Saway ni Doña Tina. Nasa hapag tayong tatlo at ganyan ang asal nyo. Sorry po. Ani Sonia. Matagal lang kasunduan ito at mismo ang mga magulang mo, Austin, ay nais matuloy ang pag-iisang dibdib nyo. Wala ka rin namang kasintahan, Austin. Ganon din si Sonia. Kaya walang magiging problema kapag ikinasal kayong dalawa sa susunod na linggo. Sa ayaw at sa gusto ninyo ay ang mangyayari ang kasal. Nakahanda na lahat sa kasal yung dalawa. Ang kailangan nyo na lang ay dumalo sa araw ng kasal nyo. This is crazy. Tumayo si Austin at bumaling sa lola niya. Aalis na ako, Lola. And I want to be clear. Hindi ako magpapakasal sa babaeng yan. Austin, hindi ako nagbibiro. Sa ayaw at sa gusto nyo ay ikakasal kayong dalawa. Gusto kitang makitang ikasal, apo. Gaya ng pangako ko sa mga magulang mo. Kung ayaw mong pumayag sa kasalang ito, pues, sisiguraduhin kong wala kang mamanahin ni Singkuntule. You can't do that to me, Lola. Alam mo, simula bata pa ako ay ginugol ko lahat ng oras ko at atensyon para lang matutong patakbuhin ang negosyo natin. Then, pakasalan mo si Sonia sa susunod na linggo. Matanda na ako, Austin. Hindi ko nahawak ang oras ko. Kaya bago man lang ako pumanaw ay nais ko makita kang ikasal. Dahil yun ang pangako ko sa nanay at tatay mo. Matapos ang mainit na diskusyon kanina, ay nagpahinga si Sonia sa kwarto niya. Pero hindi siya mapakali. Lalo na nang umamin si Doña Tina sa kanya na may sakit ito, kaya nais itong madaliin ang kasal. Nagpa siyang maglakad-lakad si Sonia, pero bago pa man siya makababa, ay huminto siya sa hallway kung saan pinagmamasdan niya mga litratong nakasabit sa dingding. Nagbabala ka bang gayumahin ako o kulamin? Napaigtad si Sonia na marinig ang boses na yon at nakita niya si Austin. Wala akong balak gayumahin ka. Hindi kita type, no? Hindi rin naman kita type, miss. Lalo na mga tulad mong mga hindi ako scammer. Putol ni Sonia. Kung ayaw mong maniwala sa kakayahan ko na bumabasa ng baraha, ayos lang sa akin. Dahil alam ko naman na hindi lahat ng tao ay naniniwala sa ganung bagay. Pero ang tawagin mo akong scammer dahil lang sa hindi ka naniniwala. Aba, hindi makatarungan yon. Ngumisi si Austin. Oh, anong gagawin mo ngayon? Kukulamin mo ba ako? Sisirain mo ba mukha ko? Hindi ako ganong klase ng tao. Hindi ako pinalaki ng lola ko na ganyan. Pero na makilala kita, gusto tuloy kitang kulamin.
Kapag hindi kita natansya, sisiguraduhin kong. Mas lalong lumapad ang ngisi ni Austin. Alin, hindi ka yata makapagsalita. Nai-inlove ka na ba sa gwapo ko mukha? Hindi ano, hindi kita type kahit gwapo ka pa, hindi kita magugustuhan. Ang pangat kayo ng ugali mo. So, aminado kang gwapo ako. Gwapo ka naman talaga. Hindi ako ipokritano. Gwapo ka lang pero hindi ka pasok sa standards ko. Nalukot ang ekspresyon ni Austin. Hindi ako pasok sa standards mo? Oo! Anong ginagawa mo? Napatras si Sonia nang humakbang papalapit si Austin sa kanya. Maraming babae nagkakandara pa na maging asawa ko dahil nasa akin na lahat. Payaman, matalino at gwapo. Kaya paano hindi ako pasok sa standards mo? Sa ganun may magagawa ba ako doon? Bakit ka ba lumalapit? Lumapat ang likod ni Sonia sa dingding, kasabay noon ang pagkabog ng dibdib niya. May sira bang mga mata mo? O ang utak mo? Inangat ni Austin ang baba ni Sonia gamit ang daliri niya. Hindi sirang mata ko, 20/20 ang vision ko at masyado ka mahangin. Bahagyang yumuko si Austin at inilapit ang mukha niya kay Sonia. Hindi ako mahangin. I am just telling the truth. Halata naman sa mukha ko, di ba? Lumayo ka nga sa akin na alibadbaran ako sa mukha mo. Pero hindi nakinig si Austin. Mas lalo niya pang inilapit ang mukha niya. Paano ba yan? Araw-araw mo ako makikita. Yung ganitong mukha. Mula umaga hanggang pagtulog ay makikita mo mukhang ito. Dahil gaya ng hula mo, magiging Mrs. Meloria ka na sa susunod na linggo. Sinubukang itulak ni Sonia si Austin pero hindi man lamang gumalaw si Austin. Maganda ka naman pala. Biglang komento ng lalaki. Sayang lang at may pagka-scammer ka. Hindi nga ako scammer! Ilang sentimetro na lang ang pagitan ng mukha nilang dalawa at kitang-kita ni Sonia ang gwapo ngunit nakakainis na mukha ni Austin. Maganda ka na, may mukhang scammer. Aray, ang sakit to na! Shit! Ano bang problema mo? Hindi nga sabi ako scammer! Mariing sigaw ni Sonia pagkatapos niyang hinedbutt si Austin. Binabawi ko na sinasabi ko. Napakapangit mo! Sana hindi masarap ang tulog mo! Kinabukasan ay nasa hapagkainan na sina Sonia, Doña Tina at Austin. Magkatapat si Sonia at Austin, kaya sa tuwing nagtatama ang mata nila ay napapairap si Sonia sa inis. Austin, cancel all your plans today. Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Mahabaging Diyos. Ano nangyari dyan sa noo mo at bakit may bukol ka? Tanong ni Doña Tina nang makitang bukol sa noo ni Austin. Nothing, nauntog lang ako. Are you sure? Sumulyap si Austin kay Sonia kaya napatingin din ng Donya kay Sonia. Diyos ko po, bakit may bukol ka rin sa noo, iha? Wala po ito. Tugon ni Sonia. Anong wala? Halata ang bukol niyo sa noo na dalawa. Para kayong flower horn na isda dahil yan sa bukol niyo. Ano ba nangyari at may bukol kayo, ha? Pinanlakihan ng mata ni Austin si Sonia na mata. Wala po talaga to. Nauntog lang ako sa kama kagabi. Giit niya pa. Huwag kang maniwala dyan sa babaeng yan la. That woman headbutted me. At sakit-sakit ang noo ko. Akala ko kagabi mabibiyak ng ulo. Kasalanan mo naman kasi. Ang lapit-lapit ang mukha mo sa mukha ko. So, nag-away kayong dalawa kaya kayo nagkaroon ng bukol? Putol ni Doña Tina. Did you hurt your fiancé, Austin? Of course not. Bakit ko naman gagawin yun la? Hindi ako bayolenteng tao. Yan napili mong mapapangasawa kong bayolente. Kalit-lit na babae pero lakas mang headbutt. Sorry po, madam. Kasi ang apo niyo lakas mang inis. Ayaw kong tantanan kagabi kaya nagawa ko po yun. Sorry po talaga, hindi ko na po uulitin, swear. Kayo talagang dalawa. Dapat ay magkasundo na kayong dalawa dahil malapit ang araw ng kasal nyo. At ngayong araw ay susukatin nyo susuotin nyo sa kasal. Kaya ikaw, Austin, i-cancel mo lahat ng lakad mo ngayong araw. And please, huwag kayong mag-away sa harapan nila. Naintindihan nyo? At lagyan nyo ng ice pack yan noon nyo ha, nakakahiya. Baka isipin nila ay nagsuntukan kayo na dalawa. Baka iba pang isipin nila la. Right, fiancé? Manyak! Bulong ni Sonia. O siya, kumain na tayo. Baka lumamig ang pagkain. Wait, may tumatawag sa cellphone ko. Mauna na pala kayong kumain.
Umalis ang Donya at naiwan silang dalawa at tahimik na kumain. Are you sure about this wedding? Biglang tanong ni Austin. Ano? Sabi ko, sigurado ka ba sa desisyon mong magpakasal sa akin? Hindi. Mabilis sa tugon ni Sonia. Kasal ang pinag-uusapan dito at alam mong walang diborsyo sa Pilipinas. Kaya sigurado ka ba? Dahil walang atrasan to. Hindi ako sigurado. Pero isa lang ang alam ko. I am doing this for your grandmother. May sinabi ba siya sa'yo? Mas mabuting siya na lang yung tanungin mo dahil wala ako sa posisyon para magsabi. Pareho nating ayaw ang kasal na ito at ayoko rin sa'yo. Ganun ka rin naman sa akin, kaya quits lang tayong dalawa. Ngumisi si Austin. Paano ba yan? Ayoko rin naman sa'yo. My soon-to-be wife. Sana sa araw na kasal natin ay hindi ka magmukhang scammer. Gusto mo bang dagdagan natin yung bukol mo? Automatikong napahawak si Austin sa noo niya. Sa ngayon, ayoko muna. At saka hindi pa sabi ni Lola, behave tayong dalawa. I-schedule mo na lang bukas. Nakakainis ka talaga. Pabilis sa lumipas ang araw at dumating ang araw ng kasal ni Austin at Sonia, kung saan ginanap ang isang simple ngunit payapang kasal. At kasalukuyang nasa reception ng kasal ang bagong mag-asawa at abala mga bisita sa pagkain at pag-uusap. Huwag mong ipahalatang ayaw mo sa akin. Untag ni Austin. Huwag kang mag-umpisa, please. Tugon ni Sonia. Huwag kang sumimangot. Hindi ako nakasimangot to. Kinakabahan ako, okay? I never expected myself to get married. And to think sa taong hindi ko pa kilala. I married you as an obligation, hindi dahil mahal kita. Hindi mo rin ako pinakasalan dahil mahal mo ko. Pag-amin ni Sonia. And? Anong end ka dyan? Of course, I'm scared. Tapos ng kasal natin. What's next? Ano na mangyayari sa buhay ko? Sa buhay mo? Hindi natin napag-usapan yan. Sumeryoso mukha ni Austin. Stop panicking, okay? Nasa reception pa tayo ng kasal natin. Huwag mong ipahalata sa lahat na ayaw mo na kasal na ito. Paano ako hindi magpapanik? We're no legally married. Humingang malalim si Austin. Like I said, kumalma ka. Endure it. Patapusin mo muna reception, saka ka tumalak ng tumalak. Enjoy mo lang araw na ito. 1 linggo mo rin tong pinaghirapan, di ba? As if may choice ako. I don't want to break your Lola's heart. Lalo na sa tuwing tinutulungan ko siyang ayusin tong kasal-kasalan na to. Ikaw lang tong hindi tumulong. At sa tuwing nagpapakita ka pa, nambubwisit ka pa. Tumawa si Austin. Wala talagang pinipili ang katarayan mo, misis ko. Stop it. Stop what? Wala naman akong ginagawa, misis ko. Huwag mo nga akong tawagin ganyan. Nagkibit balikat si Austin. Asawa naman talaga kita at tama nang tawagin kitang misis ko dahil misis na kita ngayon. Unless gusto mong tawagin kita sa ibang paraan. How about babe, baby, love, honey? Tigilan mo nga ako. Kumain ka na nga. Untag ni Austin at tinulak ang pinggan sa harapan ni Sonia. Para kahit papaano, may lakas ka. May binabala ka, no? What? May mali ba na gusto kong kumain ka? Sa haba-haba ng preparasyon mo kanina, hindi ka man lang ba nagutom? Kaduda-duda yung pagiging mabait mo eh. Feeling ko, mabubwisit ka na naman mamaya. Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Patali lang naman ang kausap. Anya, saka hinilang pinggan papalayo kay Sonia. Tinapik ni Sonia ang kamay ng asawa. Kakain ako. Alam mo, napakasungit mo. At kung hindi alam ng pamilya natin na kakakilala lang natin, ay baka isipin nilang buntis ka at naglilihe dahil sa kasungitan mo. Hindi ako buntis. Ngumisi si Austin. Alam ko. Isa pa, wala pa naman nangyayari sa atin eh. Kaya paano ka mabubuntis? Unless... Wala pa ako nagiging boyfriend, okay? Kaya tigilan mo yung pag-isip ng ganyan. Ano ako? Si Mama Mary? Malabo. Sasama ba naman ang ugali mo? Inangat ni Sonia ang tinidor. Gusto mong saksakin kita nito? Malayong malayo kay Mama Mary kaya malabong magkaroon ng divine intervention. Alam mo, ang sarap mong yakapin. Talaga? Ngumisi si Austin. Well, alam ko naman nagwapo ako kaya hindi rin kita masisisi kung nahulog ka agad sa akin. Ang sarap mong yakapin sa leeg ng mahigpit. Yung tipong magva-violet ka sa higpit. Sadista. Ewan ko sa'yo. Kung saan na umaabot ang usapan natin, halatang walang kwenta. Ayaw mo nun? Nawalan ka ba mo? Hindi ka na nagpapanik. Natigilan si Sonia at kumurap. Nauunawaan ang ginawa ni Austin.
Thank you. Anong sinabi mo, misis ko? Hindi ko kasi narinig eh. Umirap si Sonia. Ang sabi ko, thank you. May bayad yan, wala nang libre sa panahon to. Umarko ang kilay niya. Anong bahid ang sinasabi mo dyan? Mamaya, sisingiling kita, misis ko. Napalunok si Sonia sa narinig. Hindi mawala-wala sa isipan niya ang huling sinabi ni Austin sa kanya hanggang sa matapos ang resepsyon ng kasal at nagsiuwian ng mga bisita. Tapos ka na ba mag-impake? Kumunot ang noo ni Sonia. Bakit? Saan ba tayo pupunta? Hindi ba sinabi sa'yo ni Lola? Ang alin nga? Ang sabi niya kasi ay mag-honeymoon tayo sa isang private island. Kaya tinatanong kita kung nakapag-impake ka na ba. Pero mukhang hindi pa. Walang sinabi sa akin si Lola. Teka, nasan ba siya? Kanina ko pa siya kasing hinahanap eh. I don't know, hindi ko pa siya nakikita matapos ang seremonya kanina. Sinabihan lang ako ni Christoph na mauna nga alis si Lola at hindi natatapusin ang reception. Ano bang itatanong mo sa kanya? Basta, akin na yun. Baka nasa opisina siya o kaya sa kwarto niya. Halika, ihatid kita sa kwarto niya para makausap siya saglit. Naningkit ang mata ni Sonia. Nakakadudang pagiging mabait mo ah. What? Ano na naman? Masyado ka mabait ngayon. Mabait ako, Sonia. Giit ni Austin. Hindi ka mabait. Tinawag mo kaya akong scammer. Natawa ang lalaki. Well, you look like one. Halika na nga at baka magtalo na naman tayo. Fine. Unang pinuntahan ng mag-asawang opisina ni Doña Tina, ngunit hindi nila nakita ang ginang doon, kaya nagpasya silang magtungo sa silid ito at naabutan nila ang ginang sa kwarto na nakaupo. Mga apo, wika nito na makita sila. Bakit hindi pa kayo umalis para sa honeymoon nyo? Ayos lang po kayo, La? Tanong ni Sonia na makitang namumutla ang ginang. Ayos lang ako. Hindi na pinatapos si Sonia ang ginang at agad niya itong nilapitan. Hinawakan niya ang noo nito at bumaling siya kay Austin. May lagnat si Lola. Ayos lang ako mga apo, sinat lamang ito. Mabilis na agap ng ginang. Hindi po ito sinat lang, La. Masyado po kayo mainit. Uminom na po ba kayo ng gamot? Kaya ba umalis kayo kanina sa reception? Nag-aalalang tanong ni Austin. Hindi naman, inaantok lang ako kanina kaya nagpasya na akong mauna. Pagsisinungaling ng ginang. Bumuntong hininga si Austin. Wala naman, kapag ganitong bagay hindi mo dapat binabaliwala. Ikaw mismo nagsabi. Matanda ka na kaya dapat mas pahalagan mo sarili mo. Austin, wag mo nang pagalitan si Lola. Baka mas lalo lang sumama ang pakiramdam niya. Kumuha ka na lang ng gamot at magpaluto ng lugaw para kay Lola. Ako na munang bahala sa kanya. Kailangan niya magbihis kaya lumabas ka na muna. Ngumiti si Sonia. I will take care of her. So chill. Natulala si Austin. Austin? Hindi pa rin sumagot si Austin kaya naglakad papalapit si Sonia sa asawa at hinawakan ng kamay nito. Austin, doon lang natauhan na lalaki. Ha? Ano nangyari? Bakit natulala ka bigla? Wala. Sumeryoso ang mukha ni Sonia. Sigurado ka? Baka mamaya may sakit ka rin kaya kaganyan. Wala akong sakit sa ngayon. Ano sa ngayon? Nakaschedule ba yung lagnat mo? Oo, I mean, hindi. Bababa na muna ako. Ikaw na muna bahala kay Lola. Hoy, teka, Austin, sandali! Sigaw ni Sonia nang kumaripas paalis si Austin. Ano nangyari doon? Bakit parang nakakita ng multo? Umubo si Doña Tina bago nagsalita. Baka nakakita ka mo ng maganda. Baka na-engkanto, La. Biro ni Sonia. Matapos bihisan ni Sonia ang ginang, ay nagpasya siyang bumaba para tignan kung nakapagluto na ba ng lugaw para sa Donya. Nang makababa siya ay dumiretso siya sa kusina at naabutan niyang asawa sa kusina na nagluluto. Austin? Lumingon si Austin. Bakit? Bakit ikaw nagluluto ng lugaw? Usisa niya. Abala mga kasambay sa pagliligpit at paglilinis kaya ako nang gumawa ng lugaw. Si Lola, kumusta? Matapos ko siyang bihisan ay pinatulog ko muna. Gisingin na lang natin siya kapag luto na yung lugaw para makakain siya at makainom ng gamot. Mabuti naman at nakinig siya sa'yo. Masyadong matigas pa naman ang ulo niya. Naiiling na wika ni Austin. Baka masama talagang pakiramdam niya kapag hindi pa rin bumaba ang lagnat niya bukas. Mas mabuting dalhin na siya sa ospital o magpatawag ka ng doktor. At mas mabuti ring i-cancel mo muna yung honeymoon trip natin.
Hindi rin naman tayo makakapag-enjoy na pareho kung alam nating may sakit si Lola. Humina ang boses si Sonia. At baka magsakalan lang tayong dalawa doon. May sinasabi ka pa? Ha? Wala. Ang sabi ko, di pa ba tapos yan lugaw? Hindi pa, pero malapit na itong maluto. Sige, asan yung medicine cabinet niyo para mahanda ko rin ang gamot ni Lola? Wag na, may mga gamot naman doon sa kwarto niya. Pahanda na lang ng tubig na iakyat natin. Sige, noted. Parehong natahimik ang dalawa. Hindi alam ang sasabihin. Thank you. Si Austin ang naunang pumutol ng katahimikan. Ha? Thank you, son. Thank you sa pag-alala mo para kay Lola. Pamilya ko na siya ngayon. Asawa na kita eh. At isa pa, best friend pala siya ng lola ko. Hindi lang pala siya basta suki sa card reading. Umupo si Sonia sa silya at pinagbasdan si Austin. Yeah, asawa na kita at tunay nga nagkatotoong hula mo. Hindi rin lahat. Totoong kinasal ka pero hindi ka naman in love sa akin. At sigurado rin akong hindi mangyayari yun. Biglang humarap si Austin. Paano mo naman nasabing hindi ako may in love sa'yo? Bakit? May bala ka? Sarkastikong tanong ni Sonia. Bakit? Masama ba kung mangyari yun? Kasal na naman tayo. Kasal nga tayong dalawa pero alam naman nating pareho na hindi tayo magkakasundo. We have different beliefs. Ako naniniwala sa card reading, energy, multo at kung ano-ano pa. Samantalang ikaw, hindi ka naniniwala sa ganun. In short, magkaibang mundong ginagalawan natin. Kasal na tayo and that's what matters the most. I respect marriage, Sonia. Kaya kahit hindi tayo magkasundo, irerespetuhin kong kasal natin. Ang pinangako natin sa Diyos. Anong ibig mong sabihin? Nirerespeto kong kasal natin. You're trying to say that you will stay faithful to me? Kahit hindi mo naman ako mahal? Yeah, because I am married to you. At sana, respetuhin mo rin ang kasal natin. Ngumiwi si Sonia. Hindi ako pinalaki manloloko ng lola ko. Baka nga ikaw yung magloko sa ating dalawa eh. What? Of course not. Kakasal lang natin at yan agad ang iniisip mo. I am trying to be realistic here. Hindi naman tayo kinasal dahil mahal natin ang isa't isa. Hindi rin tayo magkaibigan o ano. At malaki ang posibilidad na ma-inlove ka sa iba. That won't happen. Hindi ako magpapadala sa ganyang sitwasyon. Kaya isiksik mo sa isipan mong ikaw ang asawa ko. Hanggat hindi ka makikipag-iwalay sa akin ay pinapangako kong magiging tapat ako sa'yo. Tumunog ang puso ni Sonia. Bakit yata nag-iiba ang tingin niya kay Austin ngayon? Misis ko, Sonia? Kumurap si Sonia. Okay, yung lugaw baka sunog na. Oh shit. Sigaw ni Austin at agad na tinignan ang niluluto. Napahawak si Sonia sa dibdib niya at napaisip. Kinukulam ba ako? Bakit nag-iibang paningin ko sa kanya ngayon? Bakit parang mas lalo siyang gumagwapo? 3 araw ang lumipas. Maayos na muli si Doña Tina at balik na ito sa pagiging masigla. At 3 araw na ring bored na bored si Sonia sa buhay niya. At 3 araw na rin niyang hindi nakikita si Austin. Iha, ready ka na ba? Tanong ni Doña Tina. Opo, La. Nagkukumahog na lumabas si Sonia sa kwarto. Magsisimba sila ngayon na 2. Tara na po. Anong ginagawa mo dito? What? Bahay ko rin naman to at kasama niyo ako magsisimba na 2. Wika ni Austin. Natawa si Doña Tina. Bumabawi ang asawa mo, Iha. Masyado siyang abala sa trabaho nito mga nakaraang araw. Mauna na ako sa kotse. Sumunod na kayong 2. Naiwan silang 2 sa harapan ng kwarto ni Sonia. Inilahad ni Austin ang kamay niya. Let's go, misis ko. Umarko ang kilay ni Sonia. Bakit ngayon ka lang umuwi? Umuuwi naman ako dito sa bahay, misis ko. Sadyang hindi lang kita madat ng gising sa tuwing umuuwi ako. Paano mo naman nasabing tulog ako? Kasi tulog ka naman talaga. Humilik ka pa nga. Hindi ako humihili ka. At saka paano mo naman nasabing humihilik? Pumapasok ka ba sa kwarto ko tuwing gabi? Nagpapanik na tanong ni Sonia sa asawa. Of course. Sa tingin mo, saan ako natutulog tuwing gabi? Malamang sa kwarto mo. Mag-asawa na tayong 2, misis ko. Baka nakakalimutan mo. What? Hindi mo man lang sinabi sa akin na tabi pala tayong natutulog? Napakamot sa ulo si Austin. Yun ang gusto ni Lola. Pinasara niya lahat ng mga bakanteng kwarto. Kahit ang mismong kwarto ko dati. Kaya sa tuwing umuwi ako sa gabi, ay sa'yo ako dumediretso. Yung mayakap ka pa nga sa akin eh. Kaya akala ko walang problema. Huwag ka nga mag-imbento ng kwento. Hindi ako nag-iimbento, no? May kinuha si Austin sa bulsa niya.
Ilan saglit pa ay pinakita nito ang cellphone nito na may litrato nilang dalawa. Mahimbing ang tulog mo nakayakap sa akin. Burahin mo yan. Mabilis na tinago ni Austin ang cellphone niya. Ayoko nga, halika na at baka naiinip na si Lola kakahintay sa atin. Napapadyak sa inis si Sonia. Burahin mo kasi yan! Nope. Biglang kinuha ni Austin ang kamay ni Sonia at marahang hinila ito. Halika na at baka mahuli pa tayo. Sa unahan pa naman umupo si Lola. Walang nagawa si Sonia kundi ang magpatianod at sa isang iglap ay nakarating na sila sa simbahan. At hindi mawala sa isipan niya ang litrato nilang dalawang mag-asawa. Hanggang sa matapos ang misa ay wala pa rin sa huwisyo si Sonia. Doña Tina! Bati ng isang binata. Oh, Jules, mabuti naman at nakapagsimba ka. Bati pabalik ng ginang. Opo, hindi po kasi makapagsimba si Mami, kaya heto, ako nagsimba. Bakit? Ano nangyari kay Lorena? Nagkaroon lang po ng trangkaso si Mami. Bumaling ang lalaki kay Sonia. Sino po itong magandang dilag na kasama nyo? Bago pa makasagot si Doña Tina, ay mabilis na inakbayan ni Austin si Sonia. Napatingin si Sonia sa asawa niya na may pagtataka. This is my wife, Jules, kaya maghanap ka ng ibang babaeng titripan mo. Mariing sambit ni Austin. Kasal ka na pala, bakit wala ako narinig na balitang kinasal ka na? It was a private wedding, Jules, at kailangan na naming umalis dahil malilate pa kami sa next appointment namin. Please excuse us. Mabilis na kumilos si Austin at naglakad palabas ng simbahan habang hawak-hawak ang kamay ni Sonia. Austin! Tawag ni Sonia pero hindi man lamang lumingon ang asawa niya at mabilis itong naglakad hanggang makarating sila sa sasakyan. Pasok! Utos ni Austin matapos buksan ang passenger seat. Ano bang problema mo? Ang sabi ko, sumakay ka na. Alam mo, ang weird mo. Bigla-bigla ka nalang magagalit ng walang dahilan. Sambit ni Sonia at sumakay sa kotse. Umikot si Austin at sumakay din doon. Seatbelt. Anong problema mo ba kasi? Bakit bigla ka nalang nagagalit dyan? Bakit hindi mo sinabing asawa mo ko? Naiinis na tanong ni Austin. Paano ako sasagot? Naunahan mo na ako. At saka akala ko ba wala kang balak ipalam sa iba na kasal ka na? I didn't say that, Sonia. Ang nasabi ko lang sa'yo noon ay mukha kang scammer at ayoko ikasal sa'yo. Giit niya pa. Hindi pa rin ba tayo tapos sa mukhang scammer, Austin? And hello, napatunayan ko na sa'yo na hindi ako scammer. Ano ba kasi yung mukhang scammer na yan, ha? Napatitig si Austin sa mukha ni Sonia. What? May dumi ba ako sa mukha ko o ano? O baka sabihin mo na naman na mukhang scammer ang itsura ko. Hindi ka mukhang scammer. Mabilis sa tugon ni Austin. In fact, you look different in my eyes. May sira ba yung mata mo, Austin? O baka pati ang utak mo? Daig mo pang buntis sa bilis ng mood swings mo. Ang hirap mong intindihin. Nakasimangot at tugon ni Sonia. Yeah, kahit ako nahihirapang intindihin ang sarili ko. Mabuti naman alam mo. Dahil hindi ko naman dapat ito nararamdaman para sa'yo. Wala pang isang buwan tayo magkakilala. 3 araw pa lang tayo mag-asawa. Pero bakit ganito nang nararamdaman ko para sa'yo? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Damn it. Hindi ko dapat nararamdaman to eh. Dapat galit pa rin ako sa'yo dahil sa hula mong magkatotoo. Pero wala, hindi ko na makita ang sarili kong galit sa'yo. Instead, I saw myself falling in love with you. What? Anong ibig mong sabihin, Austin? Hindi ko gusto ang mga biro mo. Do you think I'm joking, Sonia? Galit ako sa scammer. Galit ako sa mga taong nanluloko. Kaya bakit ako magsisinungaling sa'yo? Napahilamos sa mukha si Austin. Damn, hindi ko dapat ito nararamdaman eh. Hindi dapat ako nagsiselos dahil akong asawa mo. Mas may karapatan ako sa'yo. May karapatan ako magselos at magalit. Humarap si Austin kay Sonia. I like you, Sonia, at nagsiselos ako sa lalaking yun. Alam ko namang ayaw mo sa kasal na ito. Ayaw mo sa akin bilang asawa mo. Pero hindi ko mapigilang magalit sa tuwing iniisip ko na may lalaking maaaring magkagusto pa sa'yo. Napalunok si Sonia. Pinagtitripan mo ba ako, Austin? What? Mukha ba ako natitrip? Napatitig si Sonia sa mukha ng asawa at wala siya makitang pagbibiro sa ekspresyon ng asawa niya. Hindi ba masyadong mabilis? Paggak na natawa si Austin. Masyado nga mabilis na nangyari sa ating dalawa. We met, got married in just a week.
At ngayon, 3 araw na ng kasal natin. At na-realize kong gusto na kita. At mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo sa hindi inaasahang paraan. Na maging ako ay hindi ko maintindihan. Bakit sa dinami-rami na babae sa mundo ay ikaw pa nagpatibok ng puso ko? Sinisisi mo ba ako? Hindi, wala akong taong masisisi kundi ang lintik na tadhana na yan. I liked you, Sonia. At gusto kong seryosohin ang kasal nating dalawa. I want you to be mine alone, misis ko. But I can't force you to do that, damn it. Anong gusto mong mangyari? I don't know, hindi kita pwedeng pilitin na gustuhin ako kahit pa kasal tayong dalawa. Oo, masamang ugali ko minsan. Minsan lang ba? Madalas kayo masama ang ugali mo. Oo na, tatahimik na ako. Anya matapos samaan siya ng tingin ng asawa. Masama ugali ko minsan pero hindi ko naman ipagpipilitan ang gusto ko. But I want to ask you one thing. Please, give me a chance, misis ko. Gusto kong ipakita sa'yo na tunay ang nararamdaman ko at hindi lang ito gawa-gawa o ano. Seryoso akong gusto kita at nakikita kong sarili ko na mamahalin ka. Inabot ni Austin ang kamay niya at hinawakan yon. Hayaan mo kong ligawan ka at hayaan mo ipadama ko sa'yo na tamang pinakasalan mo ko. Sumeryoso ang mukha ni Sonia. Ipangako mo sa akin ng isang bagay. Ano yun? Huwag mo akong lolokohin. Kapag hindi mo na ako gusto at nagkagusto ka sa iba, sabi mo sa akin agad, kusa akong aatras. Kahit pakasal tayo ay magpaparaya ako. Dahil kapag mas pinili mo lokohin ako, hinding-hindi kita mapapatawad. I won't cheat on you, I promise that. Dahil ako mismo, galit na galit sa mga maluloko. Thank you, Austin. Nagkatitigan silang pareho, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagsalita. Pareho lang sila nakatingin sa mata ng isa't isa. Ano, hindi ba kayo maghahalikan na dalawa? Inip na tanong ni Doña Tina na nasa backseat ng kotse. Lola! Sumimangot si Doña Tina. Ang boring yung dalawang mag-away. Kami dati ng lolo nyo ay nagkikisagat pagkatapos ng away. Kanina pa ba kayo dyan, La? Tanong ni Sonia. Hindi, sakto lang para masaksihan ng confession ng apo ko. Nakakatuwa talagang makitang pagsibol ng pag-ibig sa mga kabataan ngayon. Tinapik pa ni Doña Tina ang balikat ni Austin. Sa susunod, halikan mo agad si Sonia. Huwag kang kukupad-kupad, okay? Walang makupad sa pamilya natin. At baka sa susunod na buwan, ay mabigyan niyo na ako ng apo. Lola? What? Eh dyan din naman yan papunta. O sige na, magmaneho ka na at gusto ko nang umuwi para magpahinga. At kayo naman ay gagayak. Ano pong ibig niyang sabihin, La? Si Sonia. Abay, ituloy yung honeymoon trip niyo. Kaya bilisan niyo at ipapahatid ko kayo sa driver. Baka sakaling ang trip na ito ang mas magbigay kulay sa pagsasama niyo. Tudyo ng ginang. Nagkatinginan si Sonia at Austin. Parehong kinakabahan sa mangyayari. Dapat ba silang pumayag sa nais ng Donya o mas piliin ang gusto nila? Nagmulat ang mata si Sonia na makaramdam ng uhaw, bumungad sa kanyang hindi pamilyar na kisame. Doon lang niya napagtangtong, tumuloy pala sila sa honeymoon trip. Lumingalinga siya at hindi niya nakita si Austin. Saan naman kaya yun nagpunta? Nagpasya siyang lumabas ngunit hindi niya nakita sa sala si Austin kaya sinubukan niyang hanapin sa labas at nakita niya itong nakasabit sa puno ng mangga. Narealize mo na bang unggoy ka talaga? Sarkastikong wika ni Sonia. Kung mukha akong unggoy, abay napakagwapo ko namang unggoy kung ganun. Ay, bumaba ka nga dyan. Kapag ikaw nahulog, bahala ka sa buhay mo ah. Bababa rin ako, nangunguha pa ako ng mangga. Gusto mo ba nitong mga hilaw na mangga? Napalunok si Sonia. Sige, bigyan mo ako ah. Magluto ka na rin ng bagoong. Natawa si Austin. Biglang bait no? Ano bang gusto mo, kamahalan? Damihan mo ha. Naglilihi ka na ba? Wala pang nangyayari sa atin. Austin ha, batuhin kaya kita dyan. Biro lang. Ano, nakapagpahinga ka ba ng maayos? Dahil sa labas na lang tayo mag-dinner. 1 linggo tayo dito. We need to explore para naman hindi tayo mabagot. Damn! Austin! Sigaw niya at kumaripas ang takbo papunta sa asawa na nakabulagta sa damuhan. Austin! Hindi sumagot si Austin. Mas lalo siyang kinabahan. Tinapik niya mukha ng asawa niya pero wala pa rin itong reaksyon. Austin, hahanap ako ng tulong. Dito ka lang. Akmang tatayo si Sonia nang hilahin siya ni Austin at lumapat ang labi nito sa labi niya.
Nalaki ang mata niya at mabilis na itinulak ang asawa. Gago ka! At sa inis niya ay malakas niya sinuntok ang tiyan ni Austin at mabilis na tumayo at nagmarcha paalis. Sonia, sandali! Mabilis na hinawakan ni Austin ang kamay niya. Sorry, hindi ko alam kung bakit yung ginawa. Humarap si Sonia, nangingilid ang mga luha. Sira ulo ka ba? Sa tingin mo magandang birong ginawa mong pagtalon sa puno? Tao ka, Austin! Paano kung nabalian ka? O nabago kang ulo mo? Paano kung... Hindi na napigilan ni Sonia ang sarili at umiyak na lang siya ng umiyak. Mrs. ko, Anas ni Austin. sorry please, huwag ka na magalit. I swear, I wasn't hurt or anything. At pinapangako ko rin na hindi ko na uulitin pa. Pinunasan niya ang luha ni Sonia. Tahan na please, hindi ko kaya nakikita kang lumuha. Nakakainis ka kasi! Anya sabay hampas sa dibdib ni Austin. Kapag inulit mo pa talaga, sisiguraduhin ko mababalian ka na ng buto, Austin. Kawawa naman ako kapag ganun. He! Ngumisi si Austin. Akala ko pa naman galit ka dahil hinalikan kita. So, hindi ka galit dahil salik? Ha? Galit ka dahil nahulog ako at nagawa ko pang magbiro. Hindi dahil hinalikan kita. Ano? Kung ganun, hahalikan kita ulit. This time, I will kiss you properly. Austin cupped her face. At sa isang iglap ay naglapat muli ang labi nila. Hindi isang mabilis na halik, kundi isang mabagal at puno ng emosyon na halik. Humiwalay si Austin sa asawa. You should stop me. Bakit? Kasi baka hindi ako makapagpigil, Sonia. Gusto mo bang huminto ako? Napalunok si Sonia. Hindi ko alam. Is it a yes or no? Para habang kaya ko pang pigilan ng sarili ko, magawa ko. I don't want you to regret things. Akmang ibubuka ni Sonia ang bibig niya nang tumunog ang tiyan niya. Natawa si Austin. I guess I'll take that as a no. Sa ngayon, kailangan muna kitang pakainin ng totoong pagkain. Suntukin kaya kita sa muka. Mukhang kulang pa eh. Biro lang, misis ko. Let's go. Nagpasya silang kumain sa labas imbes na magluto. Hindi tulad ng unang destinasyon sa honeymoon trip nila na sa private island. Nagtungo sila sa isang sikat na isla ngayon sa bansa. Masarap ang wine na to. Komento ni Sonia nang humagod sa lalamunan niya ang lasa. Dahan-dahan lang. Saway naman ni Austin. Wine lang naman to, hindi naman siguro ako malalasing dito. Anya, sabay lagay na naman ng wine sa baso. I don't think that's a good idea, misis ko. Hayaan mo na minsan lang naman to. Nakangusong sagot niya pa. If that's what you want, aalagaan naman kita kapag nalasing ka. Kumintat pa si Austin. Ewan ko sa'yo. Anyway, babalik ka na ba sa trabaho pagkatapos ng bakasyon natin? Oo, maraming dapat asikasuhin eh. Alam mo naman na matanda na si Lola at ang kapatid ko walang kaamor-amor pagdating sa negosyo. Well, ang daming nakasalalay na buhay sa'yo, kaya kailangan mo magsipag. Ikaw ba, anong balak mo? I mean, nasa malayo yung shop mo. Gusto mo bang patayuan kita ng shop para sa card reading mo? Bakit? Naniniwala ka na ba sa linya ng trabaho ko? Asar niya sa asawa. Oo, dahil sa hula mo, nakilala kita eh. Kaya kung may bala kang magtayo ng physical shop mo, pwede naman. Hanapan kita ng pwesto, hindi na kailangan. Pwede naman online lang eh. At saka marami naman ako regular customers, kaya wala kang dapat na ipag-alala. At kapag bored na talaga ako, baka bumalik ako sa pag-nurse. Kumurap si Austin sa gulat. Nurse ka? Oo, although pinili ko ang line of work ko ngayon dahil sa passion. And I didn't regret anything. Masaya naman ako sa work ko. At kung gusto kong bumalik sa pag-nurse, pwede pa naman. Kung gusto mo magtrabaho sa ospital, I can ask my friend. Hindi ko pa naman trip eh. Okay, if that's what you want. Tinulak ni Austin ang plato ng cake sa harapan ni Sonia. Subukan mo to, masarap to. Hindi masyado matamis, hindi rin masyado matabang. Naghiwa si Sonia na maliit na piraso ng cake at sinubo yon. Sarap dito, Austin. Can we order another piece? Napalunok si Austin at napatingin sa labi ni Sonia na ipinagtataka naman ni Sonia. May problema ba? Wala. Sigurado ka? Imbes na sumagot, mabilis na kinuha ni Austin ang baso ng wine at ininom yon ng diretsyo. Akala ko ba bawal sumobra? Nagtatakang tanong ni Sonia. I think I need one. Baka sakaling makapag-isip ako ng tama.
Hindi ba mas lalo ka lang hindi makakapag-isip ng tama kapag may alak? Muli ay nagsali ng alak si Austin sa baso niya. Bahala na. Bahala na. Natawa si Sonia. Ang weird mo. Tinungga muli ni Austin ang baso at nilapag yun pagkatapos. Nag-iisip ako. Ano ba kasi ang iniisip mo at parang wala ka sa sarili mo? Tinignan ni Austin sa mata si Sonia. Gusto kitang halikan ulit. Namula ang buong mukha ni Sonia. Nahihibang ka na ba? Oo, wala na yata ako sa katinuan ko. Ito palang epekto ng mga halik mo. Tudyo niya. Manahimik ka nga. I am telling the truth. Kahit anong gawin ko ay napapatingin ako sa labi mo. I want to kiss you so bad. Austin? Saway ni Sonia. Fine, titigil na ako. Pero hindi ko may papangako mapipigilan ko sa sarili ko sa paghalik sa'yo. Bandang 10:00 ng gabi, natapos sila mag-dinner at mag-inom. Hindi na nila mabilang kung ilang bote ng wine ang nainom nilang dalawa. Si Austin ay nasa huwisyo pa rin, samantalang si Sonia ay halos wala na sa sarili nito. Akay-akay ni Austin si Sonia nang bigla itong tumingin sa kanya. Ikaw, sama-sama mo. Tinawag mo akong scammer. Mukha ba akong scammer sa ganda kong to? I lied, hindi ka mukhang scammer. Naningkit ang mata ni Sonia. Totoo? Oo nga, you're pretty. I guess, maswerte ako at ikaw ang napili ni Lola na pakasalan ko. Tatandaan ko mga sinabi mo ngayon. Kahit lasing ako, maalala ko lahat ng to. Natawa si Austin. Kahit hindi mo sabihin, ipapaalala ko sa'yo bukas pagising mo. Talaga? Oo naman, why would I lie? Hindi mo ba ako pinagtitripan lang? Na gusto mo ako? Galit ka sa akin kasi nagkatotoo yung hula ko. I am afraid you'll break my heart. Hindi ako nagsisinungaling. I liked you. At sa tingin ko, unti-unti na kitang minamahal. At gaya ng pangako ko sa'yo, I will stay faithful to you. At ikaw lang babae sa buhay ko. At kung hindi mo man ito maalala bukas, araw-araw ko ipapaalala sa'yo na seryoso ako sa sinabi ko sa'yo. Papakita ko sa'yo na ikaw lang gusto kong makasama habang buhay, misis ko. Inilapat ni Sonia ang palad niya sa puso ni Austin. I hope you won't break my heart, Austin. Dahil sa araw na ito, ay hahayaan kong puso ko na makilala at mahalin ka. At kapag ginago mo ko, isusumpa talaga kita habang buhay. Bahagyang natawa si Austin at hinawakan ang mukha ni Sonia. That won't happen, misis ko. Pinapangako ko yan sa'yo. Gumuso si Sonia. Ang dami mong satsat. Now, kiss me. Your wish is my command, misis ko. At muli ay siniil ni Austin ng halik si Sonia. Parehong nagkakaintindihan ang mga puso nila. 2 linggo ang lumipas. Sinipat ni Sonia refleksyon niya sa salamin, saka siya humarap kay Austin. Tara na? Pero hindi umimik si Austin. Hoy! Kumurap si Austin. Yes. Na paano ka? Alam mo, madalas kita nakikitang natutulala. Sigurado ka bang okay ka lang? Kung gusto mo, magpahinga na lang tayo. Baka mamaya may nararamdaman ka na pala, ayaw mo na sabihin. Masyado ka kasing subsub sa trabaho. Kung hindi naman sa trabaho, akong inaasikaso. Pansin ko rin na hindi umaabot ng 6 na oras ang tulog mo. Maaga kayang umaalis tuwing umaga. I'm fine. Giit niya. Wala akong nararamdaman, wala akong sakit, kaya wala kang dapat ipag-alala. Paano ka naging okay? Madalas kita nakikitang natutulala. Magpa-check up ka na kaya para lang makasigurado tayo. Sumabay ka na sa monthly check-up ni Lola. You don't realize it, do you? Manghan tanong ni Austin. Ha? Ang alin ba? Sa tuwing natutulala ako ay dahil yun sa'yo. Sa tuwing nakikita kita ay namamangha ako sa ganda mo. Naiisip ko na gaano ako kaswerte na ikaw na pangasawa ko. Pag-amin niya, sumimangot si Sonia. Pinagloloko mo lang yata ako Bakit naman kita lolokohin? Ikaw mismo nagsabi, napapansin mo natutulala ako bigla. Yun ay dahil sa'yo. Sa tuwing humaharap ka sa akin at yung inosente mong expression sa mukha, gusto kitang hilahin at halikan. Tumikim si Sonia. As much as I want you to kiss me, pero malilate na tayo sa lakad natin at naghihintay na mga kaibigan mo. Natigilan si Sonia nang halikan siya ni Austin. Austin? Saway niya matapos itong humiwalay sa kanya. I'm sorry pero hindi ko talaga mapigilan. Isang mabilis lang naman na halik yun. Pampapawi lang ng uhaw. Kumindat ito.
Sisingilin kita mamaya, isang matagal at mabagal na halik. Che, tigilan mo ko Tara na nga. Ilan saglit pa ay nakarating na ang mag-asawa sa venue. Naabutan nila ang mga kaibigan ni Austin na naroon. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Hi guys, kumusta? Bungad ni Austin. Ito nga palang asawa kong si Sonia. What? Kasal ka na? Gulat at tanong ng isa sa kaibigan ni Austin. Paano nangyari yon? Wala naman kami nabalitaang kinasal ka. Kaya nga pumunta ako rito at hindi ba sinabi ko sa inyo na may papakilala ko sa inyo? Sumulyap si Austin kay Sonia. Hi, I'm Sonia, Austin's wife. Bati ni Sonia. Imbes na mainit na bati, hilaw ng ngiti ang natanggap niya. May problema ba guys? Tanong ni Austin. Pero imbes na sumagot siya ay natahimik ang lahat at isang boses ang mas nagpalala ng sitwasyon. Natahimik kayo? May problema ba? Austin? Napatingin si Sonia at nakita niyang isang babaeng gulat na makita si Austin na kasama siya. Pamela. Bati pabalik ni Austin. I didn't know you were here. Uwi na lang kami ng asawa ko. Austin, sandali. Huwag kayong umalis. Nandito naman tayong lahat para mag-catch up. Hindi, uwi kami ng asawa ko. Austin, naiihi ako. Bulong ni Sonia. Austin sigh. Gusto mo samahan kita? Hindi na, sa labas ka nalang maghintay. Mabilis lang to, promise. At imbes na hintayin pa niya na sumagot si Austin, ay kumaripas na ng takbo paalis si Sonia. Ihing-ihi na talaga siya. Matapos umihi, ay nag-ayos siya saglit at lumabas. Wala na sa loob si Austin. Kaya lumabas na rin siya at naglakad kung saan nakapark ang kotse nila. Pero natigilan siya sa nakita. Austin, akala ko ba hihintayin mo ko? Bakit ka kinasal? Pinangako mo na tayo hanggang dulo. Nahihintayin mo ko matapos ko makamit ang mga pangarap ko. Ang daya-daya mo. Hindi mo na ba ako mahal? Natigilan si Sonia. Pamela, please. Sagutin mo ako. Mahal mo pa ba ako? Mahal kita, Pamela. Wala na. Hindi na hinintay ni Sonia ang kasunod na sasabihin ng asawa niya dahil alam na niyang talo siya. Sa unang pagkakataon ay nawasak ang puso niya. 3 araw ang lumipas, balik sa dating buhay si Sonia. Muli siyang umextra sa shop ng lola niya at kahit anong sabihin nitong umuwi siya sa asawa niya ay hindi niya magawa. Welcome! Bunga ni Sonia sa customer na bumukas ng pinto. Austin? Nandito ako para sa isang card reading. Napalunok siya. Sige, sumunod ka sa akin. Namumuo ang pawis sa noo ni Sonia nang maupo siya sa silya niya. Maupo ka. Untag niya. Sumunod naman si Austin. Ano bang ipapabasa mo? Career reading, general, love reading. Mabilis sa tugon nito. Sige. Anya at inumpisahang balasahin ng baraha at inilatag yon sa harapan ni Austin. Pumili ka ng 3 baraha. Hilahin mo pero huwag mo munang tignan. Hindi umimik si Austin. Sinunod lang nitong utos si Sonia. Pagkatapos ay mataman siya nitong tinignan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. 3 baraha lang. Pero minsan, sapat na yun para sabihin ng mga bagay na ayaw nating aminin. Dahan-dahan niyang binaligtad ang unang card. The Tower. Ito ang galit. Ang biglaang pagbagsak. Maaring mga salitang nasabi dahil sa sakit. Mga desisyong ginawa dahil pakaramdam mo, iniwan ka. Hindi lang mundong gumuho dito, kundi pati ang pride mo ay gumuho. Hindi mo akakalain na iniwan ka. Sumunod niyang pinaliktad ang 2 baraha. The 3 of Swords. Hindi pa tapos ang sakit. Bulong niya. Nasaktan ka, hindi dahil tumigil ka magmahal, kundi dahil mahal mo pa rin siya kahit wala na siya. Na kahit iniwanan ka sa bigla. Ito ang klase ng sugat na hindi mo may pakita sa iba. Ito'y nakatago sa kaibuturan ng puso mo. Sandali siya nag-atubili bago hinawakan ang huling card. Marahan niya itong ibinaliktad. The Knight of Cups. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka makamove on. Kahit galit ka, gusto mo pa rin siyang balikan. Ikaw pa rin ang handang lumapit, ang handang magabol. Hindi ka naghahanap ng iba. Kasi sa puso mo, siya lang nag-iisang babae. At ang barahang ito, dagdag niya, marahang tinapik ang Knight of Cups. Ay hindi sumusuko.
Gumagawa siya ng paraan. Kahit mahirap, kahit kailangan niya lunukin ang lahat ng sakit. Babalik ka para bawiin ng taong mahal mo. Dahan-dahan niyang pinagsama ang mga baraha. Hindi ito tungkol sa kapalaran. Saglit siya napapikit. Kundi sa mga choices mo. At pinili mo pa rin siya kahit nasaktan ka na. At yun ang kabuuan mong love reading. Ngumisi si Austin. Ang galing Ang galing mong magbasa ng kapalaran pero hindi ka magaling magbasa ng nararamdaman ng tao. Anong pinupunto mo ha? Inis sa tanong ni Sonia. Nandito ka lang ba para mambwisit? Kasi kung oo, umalis ka na lang. That's it. Paapalisin mo lang ako. Hindi mo sasabihin ng dahilan kung bakit ka umalis. Kung bakit ka hindi bumalik, Sonia. Para saan pa? Bumalik ng tunay mong mahal, Austin. Ayaw mo nun? Ako na mismo nagparaya para makasama mo ang taong totoong mahal mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw ang asawa ko, Sonia. Giit niya pa. Pagyak na natawa si Sonia. Asawa mo ko, pero hindi ako ang taong mahal mo, Austin. Huwag na tayong maglokohan pa. Hindi mo ako mahal at mahal mo ang Pamelang yon. Narinig ko mismo, tinanong kanya kung mahal ka pa ba niya. At sinagot mo, oo, mahal mo pa rin siya. Narinig mo ba lahat? Hindi. Pero sapat na sa akin na mga katagang yun para umalis sa buhay mo. Hindi ako tanga, Austin. Mahal kita. Pero wala akong balak magpakatanga sa'yo. Kisuhadang kasal pa tayo. Sarkastikong tumawa si Austin. Mahal mo ko, pero iniwan mo ko na walang paalam, nang walang rason. Naiiyak na si Sonia. What do you expect me to do, Austin? Ang magbukang tanga? Sa akin nga kinasal pero iba ang mahal mo. Hindi ko nga alam kung totoong kasal na nangyari sa atin dahil sa bilis sa mga pangyayari eh. Inilapag ni Austin ang isang folder. Ano yan? Tignan mo. Utos nito. Kinuha ni Sonia ang folder at tinignan yon. Natigilan si Sonia sa nakita. Ang marriage certificate nila. Nakalagay ang pangalan niya at ni Austin. Totoong kasal natin? Of course. Sinigurado kong mapapasa sa registry ang certificate natin, Sonia. Hindi ba sinabi ko sa'yo seryoso ako sa'yo? Sa atin, sa kasal natin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mo ko iniwan. Mahal mo si Pamela, mahal ko siya bilang kaibigan, Sonia. Yun ang sinabi ko sa kanya. She was my ex. Naging kami sa maikling panahon pero na-realize ko na hanggang magkaibigan lang talaga kami. At obviously, hindi mo narinig yun. Ano ba bang kailangan kong gawin para pumasok sa kokote mong ikaw ang mahal ko at wala nang iba pa? Mahal mo ko? Natawa si Austin. All along, hindi mo maramdamang mahal kita. Ang alam ko, gusto mo ko, Austin. Magkaibang salitang mahal kita sa gusto. Natigilan si Sonia na bigla siyang halikan ni Austin at nalulunod siya sa mga halik nito. Humiwalay si Austin sa pagkakahalik sa kanya. Ilang kasal ang gusto mo mangyari para mapatunayan ko sa'yo mahal kita. At handa akong pakasalan ka sa bawat sulok ng bansa o mundo, misis ko. Mahal na mahal kita. Ikaw at ikaw lang babaeng papakasalan ko at mamahalin habang buhay. Austin, naiintindihan mo na bang ikaw at ikaw lang babae para sa akin? Tumango si Sonia. Inilahad ni Austin ang kamay niya. Isang kumikislap na singsing ang nasa palad niya. Hindi ako nag-propose sa'yo noon dahil bigla na nangyaring kasal sa pagitan natin. But this time, I want to make it right. Will you marry me again, misis ko? Yes, I will marry you. Usal ni Sonia at nilahad ang kamay niya. Nanginginig na sinuot ni Austin ang singsing sa daliri ni Sonia, saka siniil ni Austin ang halik si Sonia. Ay, bold! Sigaw ng customer at nagmamadaling umalis sa shop. Pareho silang natawa at nagkatinginan. I love you. Magkapanabay nilang wika. Nakaupo si Sonia habang binubuklat ang mga barahan niya. Kaharap niya si Austin na hindi maipinta mukha. Misis ko, kailangan pa talagang matuto rin ako ng card reading. Hindi ba pwedeng sa anak na lang natin ipasa mga barahang yan? Nahihilo ako sa dami ng dapat tanda. Inirapan ni Sonia ang asawa. Sa gusto ko isa pa, hindi pa nga lumalabas ang anak natin sa tiyan ko. Kaya paano ko siya matuturuan na ber? Si Laila na lang turuan mo. Natawa si Sonia. Ayaw niya, mas gusto niya lang magpabasa ng baraha. Bakit ako yung pinipilit mo? Ikaw ang asawa ko At saka bored na ako, Austin. Ayaw mo naman tumanggap ako ng mga kliyente. Ano na lang ang gagawin ko? Tumayo si Austin at tumabi sa asawa niya. Hinaplas ito ang bilugan tiyan ni Sonia.
Misis ko, konting tiis lang naman. Kapag nakalabas ng bibi natin, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Alam mo naman na masela ng pagbubuntis mo. At kung tutuusan complete bed rest ka dapat Pero kasi... Konting tiis pa, misis ko. Pinapangako ko na paglabas si baby ay akong gagawa na lahat para sa kanya. Ang gagawin mo na lang ay mag-relax. Habaan mo pang pasensya mo, gaya ng ginawa ko. Sa loob na napakaraming taon na hinintay kita. Kahit paminsan napapaisip ako na magiging matandang binata na lang ako. Pero hindi ko akalaing darating ka sa buhay ko. Sa buhay ng pamilya namin. At malaki ang pasasalamat ko sa Diyos na ikaw yung pinili niya para sa akin. Dahil sigurado ako hindi ako ganito kasaya, kundi ikaw ng babaeng minamahal ko. Thank you for coming into our lives, Sonia. Nakakainis ka naman Aray! Sigaw ni Austin na suntukin siya ni Sonia sa tiyan. Pinapakilig mo ako, kainis ka. Ngumisi si Austin. Mahal mo naman, pero mas mahal kita, misis ko. Mahal na mahal kita at ang magiging anak natin. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!